hindi man umuulan, hindi man nakalakasan yung hangin, napakalaki pa rin ng swells at saka ng alon. Yun! Nakita naman tayo ng mga dolphins. Ang dami natin nakita eh. Paalam na guys! Paalam na masyado dito! And medyo lumalakas na siya uli. Again, babago na naman yung panahon. Ako na yung nag-call din. Sinabi ko na rin sa grupo na bumalik na lang tayo. So ayoko na lang i-risk. It's really hard for us. We're at the mercy of nature. Wala tayong magagawa doon dahil kalikasan yun. Kinaumagahan, may araw nga pero masungit naman ang dagat. Kaysa naman nakatungangak, pagpasyahan namin na lubusin ang araw. Kaya sumama kami sa paghahanap ni Stan ng wild beehive sa Camiguin Norte. Sa pangunguna ni Stan, maingat naman kami lumapit sa pukyutan. Pero siyempre, sa anumang pag-aaral, may mga bagay na talagang di inaasahan. So yung unang hive na pinuntahan natin, so medyo nasa ravine siya, medyo para nasa bangin siya. So medyo yung access niya mahirap. Wala nang tinatapakan ng lupa yung cameraman at saka si Stan. Sa puno na lang sila na tumubo sa gilid ng bangin, nakakapit. Nung nabulabog na, medyo nanlaki yung mata ko. Tapos yung cameraman, si Mong, tinanong kay Stan, is it time to go? You have to go? Yep. Tapos nung sabi ni Stan, yep, time to run. Oh no, they're here. Well, nakagat ako isa dito sa likod. Tapos si Mong doon siya sa maisan tumakbo. Yeah, when they attack, they all attack at once. Because I saw how the colony just dispersed. Yeah. Si Stan ay isang Canadian bee farming consultant na inimbitahan ng Cagayan State University para pag-aralan kung paano palaguin ang pag-harvest ng wild honey sa mga karatig pook. Pangalawang hive, yun naman okay na sana, nakapwesto na lahat. Kaso for some reason siguro, baka naamoy tayo ng bees. Wala naman kasi nakabulabo kasi medyo nakadistansya tayo. Bigla na-agitate sila. Ito na oh! Huwag ka na ba? Wait for me. I'll take that. Nararamdaman kasi tusok-tusok siya guys. Kamanid na ako. Parang siya nag-exercise. Sa katunayan, ang bee sting ay hindi kagat ng bubuyog, kundi ang pagtusok sa ating balat ng malakarayom na bahagi ng puwitan ng bubuyog. Nagre-release ito ng amoy na nakakaakit pa sa ibang bubuyog para umatake. Where you have lots of this bee and where they are of importance to the people is where the forests are still healthy. Sa ngayon, may 3 araw na rin kaming nasa isla ng Camiguin Norte. Pagbigyan sana kami ng panahon sa mga susunod na araw at na makalaot at makasalumuha ang mga balyena sa dagat. Noong nakaraang taon, sunog balat ang tirik ng araw at may mga pagkakataon pa na mahinahon ng dagat. Pero ngayon, iba na ang takbo ng panahon. Abangan ang mga susunod pang ganap next week. Dito lang sa Humpback Saga ng Born Expeditions. Ako si Kiko Ruscha, born to be wild.